The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Opo, linisin po natin ang ating mga imahinasyon today. Makinig tayo ng magandang balita. Brad Jeff, it's all yours. Brad Ted, yan isa sa dahilan kaya umalis ako sa showbiz, yung sinasabi mo na. Wow, iba. Wow, yung mga issue na Aray. pastor, no? Iba rin. Oo nga, Sige, ano. support ka namin. Kaya pala wala ka ngayong pelikula. Yes. Sawala ako sa extra lang. Oo. Dito na lang tayo. Abangan ko na lang yung sequel ng pelikula nila Boss Vic. Oo. Yung The Kingdom? Oo. May sequel yon? Oo. Ano? The Kingdom Come. May pangalawa, ah. Oh. Oo. Diba? The Kingdom Come. Oo. The Kingdom Come. Part 2 yun. Part 2 Oo. Tapos ikaw yung doon sa pinale. Oh, sino nga ako si Hindi, Datu? ikaw yung sa pinale. Meron pa ulit? Thy will be done. Hoy! Ayan na naman siya! Ayan ka na naman eh. The end will come. Pinamamadali mo na naman ako eh. Oh, ito muna kay Pastor okay. tayo. Go, Brad, go. Alright, sige Brad Ted. At siya, kapwa may na-meet lang ako sa isang mall, si Patrick Plandiamo. Isa siyang opisyal ng Pasig City Hall. Naka-ID pa. Lagi raw nakatuning sa atin ang mga taga Pasig City Hall. Mayor Vico. Morning. Good morning. Ito po yung tanong ko sa inyo ngayon. Na-experience nyo na po bang magkaroon ng alam niyo yung broken relationship? Ayan, sakto to siya sa mga sinusundan mong trending ngayon, ang mga hiwalayan. Kung sino-sino yan, si Carpenter, may foreigner, may local tayo, ayaw talagang patalo ng Pinoy. Nagte-trending tayo sa mga ganyang klaseng balita. Anyway, siguro may kaibigan ka o kapamilyang hindi mo na nakakausap. I don't know, maybe tampo, galit. Napakahirap po, di ba? Pero ang hirap na ito is nating compared sa separation natin that we used to have with God because of our sins. Alam niyo po, yung tipong naramdaman niyo parang ang layo-layo ni Lord sa inyo. Sinubukan mong lumapit pero parang yung dasal mo hindi lumalampas doon sa bubong ng bahay niyo. Ang ginagawa natin, we pray harder, okay? Dasal tayo ng dasal. Linggo-linggo, nag-uto tayo sa simbahan, nag-aayuno, etc. Pero tila bagang ang layo-layo niya sa atin. Ito po yung good news. Si Lord po yung gumawa ng hakbang. Okay, siya po gumawa ng first move para ayusin yung relasyon niya sa atin. Sabi po sa 2 Korinto 5:18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. So sabi nito, we will reconcile daw po to God through Christ. At binigyan daw po tayo, mga na-reconcile kay Jesus, binigyan daw tayo ng ministry of reconciliation. Grabe, no? Hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Siya po ang gumawa ng paraan, ipinadala daw niya, okay, ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, okay, para tayo ma-restore sa relationship na nasira because of sin. At ngayon po, we celebrate this season of Christmas. Tandaan po natin, ito po ay season of reconciliation. Dahil po sa ating pagiging makasalanan, nag-create po yan ng gap na hindi natin kayang punan sa ating sariling kakayanan. Pero dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, napunan po yung puwang na to at bunsod na to na reconcile po tayo sa Diyos. Tayo na dating malayo sa Diyos dahil sa ating sinful nature, natabunan to ng sakripisyo ni Jesus na ginawa niya para sa atin. Kaya nga po may full access tayo ngayon sa Diyos. We can pray. Dati po, noong unang panahon, dadaan pa sa high priest and all, hindi mo na kailangan po magsakripisyo. Kailangan mo lang tanggapin si Yesu Kristo at sundin ang kalooban niya. At isa pa po, no, dahil daw tayo na-reconcile, binigyan tayo ng misyon. Maging tulay din po tayo ma-reconcile yung mga ibang tao naman na malayo sa Diyos. Kaya ito po ang call to action natin. Ito ang challenge ko sa inyo ngayon, Huwebes ng umaga. Mayroon bang tayo na kailangan nating patawarin o kailangang hingan ng tawad? Ngayon po season na to, maraming reunion. Magkikita-kita mga balikbayang kamag-anak, kung may hidwaan dahil whatever reason. Yung nanay mo, baka ngayon mo madadalaw, yung tatay mo, kapatid mo na hindi mo na kinakausap buong taon. Baka ngayon ang pagkakataon para ipakita mo na ang Pasko ay more than just the gift. It's a season of reconciliation. Baka ikaw ang kailangan mag-initiate ng proseso. Tandaan mo, ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang para sa atin para tayo ma-reconcile sa Kanya. 2 Korinto 5:18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo.
at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Lord, marami pong salamat dahil again, Lord, sa panahon na to na ang Christmas ay naging masyadong materialism, mas kilala pa ng mga bata si Santa Claus kaysa sa iyo, Jesus. Kaya Panginoon, nawa ay maibalik namin ang tamang reason for the season. This is a season of love, a season of reconciliation. So kung may mga tao, Lord, na kailangang magpatawad, kailangang humingi ng tawad, ito ang perfect timing dahil ang pagdating ng iyong anak ay simbolo ng pagpapatawad mo sa amin. Salamat, Lord, sa iyong pagpapanumbalik sa aming relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanya po pagmimisyon, sa kanyang pamilya, at mga kasamahan sa simbahan tungo po sa adhikain na maipakalat ang totoo at magandang balita mula po sa inyo. Lord, alagaan niyo po ang lahat ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming programa na ito at ito ang inaabangan pong segment araw-araw. Lord, bless our nation. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. And tomorrow ay Friday na. So, ikaw ba'y tutungo din o Yeah. ano bang ating aasahan, Brad? Manghihiram muna ako ng yung Des Brad Ted. Tayo na-imbatahan na naman at matagal-tagal ako nawala sa show ni Ating Cheryl. So makita-kita po tayo. Ang ganda ng kwento, Brad Ted. May isang PWD na isang pianista at umaawit para sa Diyos. Yan ang aming guest tomorrow. So huwag niyo pong kakaligtaan yan. Sagot kita 4 hanggang 5 po yan. Bukas po ng hapon. Dito lang po sa istasyon natin sa 105.9 at mga Facebook at YouTube channels. Ted? Okay, thank you. So we'll catch you again tomorrow. Brad Jeff, salamat na marami. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Thank you, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.